Hi Aries, weekly gabay tarot po tayo from June 1 to 7, 2026. Kuha lang tayo ng ilang guidance advice messages para sa inyo. Ngayong linggo, sa bagong buwan na ito ng Hunyo, ano nga asahan nyo? Any guidance advice po para sa mga Aries this week? Sa pagpasok ng bagong buwan, the Sun. Very positive. Magiging happy lang. Stay optimistic. Baka yun yung pinaka-advice sa inyong buhay, posisyon man sa work or relationship, andito yung protection, yung love, yung motivation, inspiration. Gusto niyo yun, puro Sean na naman tayo. Pero any guidance, straightforward lang tayo. Okay, 4. Ay, the full, the moon. Okay, so more of your home, family sector, especially kung kayo mga parents na mother figure yung aking nakikita. Feminine energy, pero regardless sa gender, pero I feel merong something malalim kayong pwedeng pag-usapan or paghugutan this week na may patungkol sa tahanan. It could be one of your family members or sa inyong mga physical home. Especially kung parang may ilang tension dyan na hindi naman kailangan gulo na or ano pa mang conflict. Pero more on kahit sa simpleng pakiramdam na kailangan meron kayong ayusin, tapusin, kumpunihin, bilhin. Yung ganang enerhiya, magandang pagkakataon nito to connect, communicate, have heart-to-heart conversation, meaningful or healing conversation kasama ang mga taong mahal mo, mahalaga sa iyo. Free-spirited yung energy, happy-go-lucky, go with the flow, love and light ang aking nakikita. Merong patuloy na growth, nag-grow or may abundance. Ito na-mention ko na to marahil kung nakikinig na kayo sa ating or napakinggan nyo na ba yung inyong mga monthly horoscope, taroscope. Uploaded na yan guys. Maring na-mention ko to kasi nagbibigay din talaga si 4th house, your 4th house of home and family this month. Pero weekly tayo, ito yun, marahil sasalubungin kayo ng ilang ganapan sa tahanan. Kahit sa simpleng plano, ideya, may mga ganap dyan na kung saan gusto nyo makitaan. Siyempre pa, yung saya, yung positivity, ng security, stability, and yung comfort para sa mga taong mahal mo, mahalaga sa'yo. Huwag lang kayo magpapadalo sa ilang emotions. The moon ay narito, minsan may ilang drama-rama sa hapon. So ayaw natin yung ilang negativity. Siyempre pa, sabi ko nga, yung pinaka-advice, happy. Okay, stay happy. Pero take it easy lang din kasi I feel for some magiging baka sa sobrang happy natin, yung ilang excitement, narito, magmadali naman kayo. As an Aries, may tendency ng pagka-reckless or impulsive at times. The Fool is here, tuloy-tuloy lang kahit na minsan. Parang ano lang, go with the flow as I've mentioned, pero stay balanced ha. Kasi merong tendency na baka sa daming tumatakbo sa isip nyo or sa isip mga ganap sa buhay nyo, yung mga iniisip natin, minsan mekos-mekos na rin. Hindi naman natin tendency, hindi natin intensyon na makasakit. Pero baka dahil nga dire-diretso ang buhay, minsan hindi natin nakikita, napupuna, Aries, na meron ka na palang nasasagasaan na emosyon, kahit over the net ito, since si Mercury, the planet of communication, nasa inyong mga 3rd house ngayon, think before you click or post anything, kahit sa social media nyo, take it easy, kalma. Siyempre pa, sabi ko nga, stay positive, happy-go-lucky yung energy, pero ano lang din, kakalmahan. Okay? Titingnan pa rin yung kabuuan ng larawan kasi baka meron kayong hindi napupuna. Hindi pala okay yun. I mean, this is something kailangan sa bawat action, decision. Take it easy. Pinag-aaralan din, pinag-iisipan ang bawat steps natin.
sa buhay. Ito yung guidance na marahil kailangan yung marinig this week. Mensaheng gabay lamang po, Aries. Hi Taurus, weekly gabay tarot scope po tayo from June 1 to 7, 2026. Kuha tayo ng ilang guidance advice messages para sa inyo. Sa pagpasok ng bagong buwan na ito, anong inyong aasahan? Anong parating sa inyo? Any guidance po, Taurus message? Taurus energy this week. King of Pentacles. Ayan, may gustong umangat. Okay. Taurus. So, unang bagsak pa lang, I see opportunity guys, pagdating sa money, potential, i-claim natin to ha. Pero kaakibat nun, iniiwanan kayo ng pagpapayo ng baraha to stay practical, realistic sa bawat aksyon, desisyon, especially anything connected sa inyong kaperahan. Okay. Yes. So, hindi kailangan laliman ano pa man itong ilang bumabagsak dito. The devil is here. So, may ilang imbalances sa inyong mga approach when it comes to money. So, yun na yung pinakaunang advice po na aking nakikita. Paangatin lang yung tamang responsibility kung paano nyo pangahawakan ng inyong pera. Okay? Stay positive. Minsan nag-overthink tayo marahil sa ilang, ito napaka-normal, sa ilang bayarin, sa ilang kailangan harapin, bayarin, ayan na nga. So, isa-isa lang, okay? Take it easy. Huwag ma-overwhelm hanggat kaya. Sabi ko nga, merong opportunity. For some of you, tayo ay general message, Taurus. Merong papasok na kaperahan. Merong papasok. Napaka-normal yan, Moonchild. I-claim natin, dalawa lang si the devil. It's either may pagkasobra, claim natin yung sobra-sobra or kulang. Okay? Pero along with your other cards naman, I feel naangat yung pagkasapat. Or maybe ito yung pinaka-advice. Be content. Be content, yung satisfaction. Minsan parang ang hirap nating masatisfy. So reversal yung energy ha. Pwede po itong kayo mismo or itong ilang tao sa inyong paligid. Parang merong mga demands na parang I feel for some, bigay ko na lahat, bigay todo na lahat, pero parang kulang pa. Physical, mental, emotional, or financial. So, feeling nyo, parang hindi nyo na ibibigay yung best nyo. Okay? Stay balanced approach. Know your worth. Taurus. Mangat kasi dito, I feel for some yung pagiging generous or lubos biyaya. Minsan, kasi kinlaim na natin, meron at merong papasok na kaperahan. Ace of Pentacles. Money opportunity. Magandang potential. Pero along with your other cards, kasi baka isang tayo dito, isang bagsakan, one day millionaire ang datingan natin. So, try to save up, Taurus, if ever mag-resonate, kiklaim na nga natin na merong madami. Ayan, madami. Baka naman. So, kasi baka may mga, syempre deserve niyo ito ha, kasi nakikita ko yung tayo sumikap nyo rin. Ito nga, nagpagod kayo, may ilang imbalances. May ilang unhealthy na napabayaan ng sarili. Yung ilan sa inyo, nagpagod. So, maybe yung pinaka-advice din, listen to your body guys, pahinga pag may time. At yung paraan ha, paano nyo panghahawakan yung ilang sitwasyon, lalo pa when it comes to your financial sector, ibabalanse. Okay, kasi hindi sa lahat ng pagkakataon, sa true, ay meron. Okay. Yun lang naman. Ma-add ko lang yun, guys. Yung satisfaction. Kung ano yung ngayon, yun naman ang mahalaga. At panghawakan nyo ng merong tamang balanse. Kung ano yung meron kayo.
na hindi naman sobra-sobra or hindi naman din kulang. Ayan. Other messages, kung hindi yun mag-apply, I feel for some reversal ha, pero maaaring more on sa ilang connections nito. The Three of Cups is here. May mga taong pwedeng lumapit sa inyo. Yes. Ayan. Baka hihingi ng help. Ayan. Or kakailanganin kayo. I feel na hanap-hanapin kayo ngayong linggo, Taurus. Na kahit sa simpleng pagpapayo, kahit over the net yung connection, kasi maaaring maging diretso ka. Alam nila na kung paano ka magpayo, ay wala nang mekos-mekos pa. Parang kailangan nilang marinig from you kung ano yung suggestion mo, suggestions, opinions, kasi alam nilang magpapakatotoo ka. Okay, pero stay balanced sa approach na to ha. Kasi, ayun din, kung ipapasok natin, communication, baka ma-misinterpret naman kung ano yung pwede mong maipaangat na mensahe. Ganyan yung messages. Okay? Stay balanced in take care of yourself din. Kasi si the Devil, si Nine of Cups, parang minsan may kulang. Dahil sa sobrang busy ng buhay, sa ilang hinahanap nyo na opportunity, for some, nagpapagod, nagsisikap, yan ay hindi mababalewala. Hindi nababalewala, Taurus. Pero paano nyo magagampanan ng mga sitwasyon na yan, obligations, kung kayo mismo, baka sa inyo kasi ito mismo, physically, mentally, emotionally, medyo drain na pala. Okay, huwag din pabayaan ng sarili. Ito yung guidance, alam ko may hugot pa, mensaheng gabay lamang po para sa inyo ngayong linggo, Taurus. Hi Gemini, weekly gabay tarot scope po tayo from June 1 to 7, 2026, unang linggo ng buwan ng Hunyo, napakabilis ng pagkakataon at ng ilang ganapan. Pero kamusta kayo, Gemini? And dito pa rin tayo, Gemini season, sa mga nag-celebrate or magse-celebrate pa lang. Happy birthday! Saan ba tayo talaga? Charot. Naway kayo'y maging masaya, naging masaya sa inyong mga paraan. Eto na, Gemini. Kuha lang tayo ng ilang messages, guidance po para sa mga taong ito. Gemini, June 1 to 7, 2026, any guidance po. Six of Pentacles. Higit kayo magbibigay, feeling ko may papansit. Pansit talaga. Or pa-spaghetti ba to? Ayan. Magiging generous, pakita natin sa live. Generous, hangat ang inyong mga generous na puso para makapag-provide or makapag-share. Yes. Kaya tayo. Gemini. So if ever meron kayong desisyon na bubuin this week, out of love to guys. More on sa pagiging, yung puso nyong mga mamon ay higit na aangat talaga. Yung pakikiramay, pagdamay, yan yung nararamdaman ko sa bolang kristal ni Moonja. Hindi, guidance lamang po. Kuha tayo ng ilang messages. Okay, i-reverse natin yan. Okay, the world. Sabi ko na, baka may decision na bubuin. Bumagsak tuloy si Two of Swords. So for some of you, tayo ay general reading. Gemini, physical, mental, emotional, financial. Wala namang perfect. Alam po, birthday season nyo to, pero may hugot ang ilang baraha. Yung pinaka-advice na nakikita ko dito, i-encourage kayo ng baraha na maging handa sa mga bagong simula. Yes, I see sign of endings. Endings for new beginnings. Especially, I feel for some, inaasahan naman na to. Kumbaga, hindi nagiging madala yung ilang situation. Especially sa relationship, partnership. Sobrang mag-a-apply to sa ilang ganapan right now. Astrologically,
Maring na-share ko na to sa inyong monthly tarot scope, horoscope. Kung hindi nyo pa napakikinggan, uploaded na po yan sa ating Red app. June 2026, kasi meron tayong nagdaang full moon in your 7th house of relationship. Business man yan, personal na relasyon. So, general reading ha. This is for some na parang nagiging malabo na at napupunan na ng ilang kalungkutan or wala ng disiplina, hindi nagsasabay ng enerhiya, hindi napaka-normal. Walang perfect na relasyon. So, maybe a reminder to go with the flow. Huwag niyo bigyan ng limita, restrictions, kung ano yung kailangan mangyari. Huwag niyo pahirapan ang inyong mga sarili. Okay, kasi the more na pinipigilan natin, the more na namimilipit ang mga situation. Wala tayong control sa kung ano mang pwedeng ipaangat ng ilang tao sa paligid, pero kayo, Gemini, meron kayong control paano to pangahawakan. Okay? Be decisive, be clear sa intention ng bawat isa. If ever lang naman mag-resonate, this is for some. Pwede itong connected sa business or relationship sector na medyo hindi na nagsasabay ang mga bagay at napanghihinaan na talaga. So sabi ko nga, i-encourage kayo dito ng baraha na maging handa sa mga bagong simula. I see new chapter po. New page. Mga bago, fresh starts. Siyempre kung i-allow nyo lang ito kasi may ilang blockages. The Empress. 7 of Wands, guys. Ito na yun. For some alam ko, birthday ko, Moonshag, ginaganyan mo ko. Ito lang naman para sa ilan. Kailangan ko marahil mabanggit ito. Weekly lang naman tayo, Sandali. Kita mo, meron na naman tayong warning kay TikTok. Lagi na tayo warning. Wait lang. Ayan. Magandang umaga po kasi tayo ay umagang-umaga. But anyway, meron akong panghihina na nakikita. If ever ibabalik ko sa inyo mga sitwasyon, Gemini, daman niyo pa ba yung init ng protection, ng love? Inspired pa ba ang bawat isa o ay napupunan nung pag-init na lang ng ulo, yung sabi ko nga kawalan ng disiplina? This is for some marahil kailangan kong mabanggit. So, buksan niyo ang inyong mga mata. If ever this is something big or major decision para sa inyo, just because umangat sa baraha, art of letting go, yung endings ay susundin nyo na agad. Sabi kasi ni Moonchild, nasisi pa tayo. So, syempre ito ay pag-iisipan, do some reflection first, pag-uusapan nyo as a partner if ever, para mas, maging maganda naman kung ano yung pagtatapos na kailangan. For some of you, married na, Moonshell, parang hindi naman. Takot mo ko sa mga sinasabi mo. Hindi nyo kailangan matakot kaysa. Guidance lang ito. Just only take what resonate. For some of you na married na or nasa isang partnership in business na okay naman. Maganda, the world is here. This is a sign of success, guys. Completion, achievements. So this is for some, sabi ko nga, general reading tayo. Just only take what resonate. Hindi lahat para sa'yo. Okay? Kasi kailangan kong mabanggit yun para sa ilan. Kahit pare-pareho kayo ng zodiac sign, syempre magkakaiba ang bawat isa. Okay? Para sa ilan, na okay naman ang ganap ngayon. Walang masyadong tensyon. Nagbe-birthday pa naman ako ngayon, Moonshag. Pero, maaaring isang indikasyon to, no? I feel may mga bago. Meron kayong, or ito yung sign. Okay? Try something new, something different naman sa connection, relationship nyo. Kung sa negosyo to, try something bagong produkto or bagong paraan, paano nyo mapapalago ang negosyo. Okay? Parang you're out with the old na and in with the new. Sa mga bago. Ayaw nyo na ng mga luma. Very innovative, modern, high-tech na yung nakikita ko pang AI. Okay? Kung feeling nyo hindi naging maganda yung flow, maybe this is a sign for some of you.
Take risks, take new chances. Kasi may ganda akong nakikita. Yes po. Ganun lang yan ha. Kung kayo yung mga married na, yan nga. Gaano man kayo katagal na, bumuo kayo ng mga bago. Na parang nasisimula kayo sa una, bagong simula. Okay. Kung feeling nyo parang malungkot minsan, napaka-normal yan guys. Yung kilig, yung spark, sa true, very fleeting, nawawala. Pero yung love, the Empress, minsan sa major arcana, it's in the third. As a Gemini, naturally, you're in the third house. Communication is the key. Have a heart-to-heart conversation this week. Magandang pagkakataon din to na mag-usap kayo ng iyong kapareha sa negosyo man o relasyon, personal na relasyon. Ito yung guidance, advice, message na marahil kailangan yung marinig this week. Mensaheng gabay lamang po, Gemini. Hi Cancer, weekly gabay, tarot scope po tayo from June 1 to 7, 2026. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Anong aasahan nyo sa pagpasok ng bagong buwan ng Hunyo? Anong kailangan yung marinig, Cancer? Weekly gabay, kamusta kayo? Any messages? Guidance, advice, Cancer energy this week. Ano pong kailangan marinig ng mga taong ito? For each of Wands, hopefully maging straightforward lang tayo. Cancer. Page of Wands, Three of Wands, the Devil. Hindi kailangan katakutan, laliman, ano pa man. So, lumalawak. Lumalawak ang inyong pag-unawa or yung thinking nyo. Parang alayo-layo pa na gusto nyong ma-reach na hindi imposible yan or talagang mailang connections pag-expand ng inyong mga connections na itong mga taong ito na pwede nyong makilala ngayon pa lang. Kung magiging bukas kayo dyan kahit over the net, I feel sa inyong baraha, limitless, unstoppable. Maaaring yan po ay makatulong. Hindi sa naghihintay tayo ng something benefits, pero be open guys. Not the week, weekly lang naman tayo para maging secluded or maging aloof kayo as a Cancer. Not the time para manatili kayo sa inyong mga comfort zone, sa inyong little shell. Be open. Paangatin nyo ang inyong mga aura, ang inyong mga boses. Actually, astrologically, marahil kailangan mabanggit to, si Venus. The planet of beauty, attraction, love, money. Si Jupiter din, which is the planet of good luck, good fortune. And si Mercury, it will enter your sign this week. Tama ba? Yes, Mercury. Planet of communication. So, ang daming planeta na nasa inyo. Mahirap kayong hindi mapo na ngayon. Mapansin, mapakinggan. So, Cancer, show up. Show up. Showcase niyo ang inyong mga natural na kakayanan. Huwag pagdududahan ang inyong mga kakayanan. Travel, umangat. Anything connected abroad. Jupiter is the planet of travel, abundance. Especially kung work nyo ay konektado sa ibang bansa or nasa ibang bansa na talaga kayo ngayon or may ilang ganapan. Kahit sa pag-aayos nyo ng ilang travel documents pa ito. Visa, passport, 3 indikasyon po ng travel ang umangat sa inyong baraha. Unstoppable. Ang lawak ng travel sector, okay? Kahit konektado kayo sa mga clients nyo, may mga opportunity na pwedeng salubungin kayo ngayong linggo. I-claim ba natin yan? Yes. Or kahit sa simpleng pagpaplano, yung mga gusto nyo pang, sabi ko nga, matutunan, mapuntahan, ma-reach, hold your vision, guys. Hawak nyo dito ang globe. You can travel the world, Cancer. Pakita natin sa live. Or bumuo kayo ng intensyon. Napakagandang pagkakataon ng linggong ito. Set your intentions. Kung ano kayo, kung ano yung nakikita nyo kayo, 6 months, a year from now, kung mas magiging realistic tayo, isa-isa lang din. Okay? Huwag kayo magmamadali, maiinap. Of course, it's a process.
And other messages, si the devil ay narito. This one is in reverse. Devil card, this is a sign of Capricorn. Regardless sa zodiac sign, Capricorn is in the 10th house. Career-wise, sa inyong trabaho, buhay, paggawa, serbisyong totoo, maging ano pa man yan. Na-mention ko na to, kung hindi nyo pa napakikinggan po, uploaded ng inyong monthly tarot scope, horoscope sa ating Red App. Moonchild Maguda rin, sana naka-follow kayo doon. Tayo po ay live na live sa TikTok, pero meron kasi tayo nagdaang full moon nitong kahapon lang. Oo, para sa ilan? May 31 pa lang naman. Pero pumasok ng bagong linggo. Itong full moon na to guys, it highlighted your 6th house. 6th house connected yan sa inyong mga health. Hindi isang health advisor si Moonchild, but this is the devil card. 6th house, work, between work ito guys, service, your daily work routine, yung pang-araw-araw na buhay nyo, at kalusugan. So, ang lawak ni 6th house kasi. Kamusta kayo, Cancer? As a Cancer myself, medyo, inuubo tayo, So, very important to listen to your body, physical, mental, emotional. Pero sabi ko nga, kaakibat kasi ni 6th house ay buhay paggawa rin. So, maring may mga projects, may mga ilang tinatapos kayo na kota, ilang inihain ng inyong mga boss, na wala kayong options, walang choice, kundi ang trabahuhin, gawin, Pero stay balanced, ito lang naman yan si the devil, may ilang imbalances, dalawa lang, it's either pagkakulang or sobra. Okay? Alam mo, note to self to kay Moonchild. Ito kasi pwedeng kusahan yun namang nararamdaman. Napakagandang pagkakataon. First week of the month, dito lang magaling si Moonchild eh. Pag unang araw, unang linggo lang. Diet na to. Jeta. Iba-iba ha. Paangalan niya yung healthy connections niya rin, physical, mental, emotional, pagdating sa inyong overall well-being. Baka kasi kusang umangat po ito na gusto niya ng something new, fresh starts, pagdating sa inyong mga fitness and health. Yes, ganun yung energy. Baka ito yung nilook forward ng ilan sa mga, kung sino kayo, kung ano yung nakikita nyo 6 months, a year from now, bumuo kayo ng mga bagong intensyon. Bumuo kayo ng pundasyon ngayong linggo. Wag lang for some I feel na may pagka-perfectionist, angat yung gano'n, kailangan pulido, or kailangan andun na tayo sa dulo, so walang gano'n guys, walang overnight success. Trust the process, tiwala sa sarili, sa proseso, at samahan ito ng patuloy na dasal. Siyempre pa, tiwala rin sa Kanya. Maging ano pa man po ang inyong faith or religion, pray lang natin ito ha. Iaangat lahat sa Kanya, yung intention nyo rin, yung mga pangarap nyo pa. At huwag kayong papatalo sa ilang demonyo. Ayan, sa ilang drama, negativity, release nyo yan. I-release natin yan. I-let go yung ilang unhealthy na hindi nakabubuti para sa inyong buhay. Alam ko may hugot pa, ito yung guidance, advice, message na marahil kailangan yung marinig this week, Cancer. Hi Leo, weekly gabay horoscope po tayo from June 1 to 7, 2026. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po. Leo, kamusta kayo? Sa pagpasok ng bagong buwan ng Hunyo, anong parating, anong aasahan nyo? Any message po, guidance, Leo energy. Okay. Kumpol na sila, hindi natin pipigilan to. Sinashuffle natin bawat isa, before and after natin gamitin, syempre pa. The King of Wands, High Priestess. Okay, add na lang tayo. Uy. Leo. Palaban ang enerhiya nyo. Laban kong laban. Grind kong grind. Andito yung inspirasyon na lumaban. And I see win-win situation, guys. Win-win. Winner na to.
I-claim natin. Weekly lang naman tayo, pero the Ten of Pentacles, the world, or the universe rather. Ayan. Meron ba kayong travel? Kahit sa simpleng pagpaplano, ideya na pwedeng umangat sa inyo. Nakikita ko, this card is a sign of success, Leo, abundance, beauty, attraction, love. Alam ko, matamis yun. Pero ito talaga yun, walang tamis. Sapat na confidence lang. Be confident, Leo. Huwag pagdududahan ng kakayanan. Okay, stay positive. At very timely yung mga situation ngayon. Kahit sa mga ano lang to ha, if ever yung work nyo connected sa ibang bansa or nasa long distance relationship ba ang ilan or meron kayo talagang travel, inasikaso, tinatapos, passports, visa, travel documents, i-claim natin ha na merong ganda dyan. Lalo kung nandyan din po talaga yung inyong mga puso. Okay, kumbaga nilulook forward nyo na rin talaga ito. And in a way, hindi siya naging madali, the 5 of Swords, pero nilaban nyo. As I've mentioned, nanlaban kayo. So, yan po ay hindi mababaliwala, nababaliwala. Ito ay nasa proseso at merong progreso, guys, umaandar. Actually, meron kayong pwedeng patuloy na na-achieve, hindi nyo pa man yan ma-realize. Maring medyo secret pa ba to? Sikreto, the High Priestess, may pagka-secretive, mysterious yung energy. For some, I feel this could be a secret project or kahit sa simpleng yung intention nyo, yung kayo mismo, yung mga gusto nyong i-improve sa inyong sarili. It could be physical, mental, emotional, financial, or even spiritual. This week, unang linggo, Zone 1, kapag pumapasok ang bagong buwan, may mga intention tayo. Or ito na yung pinaka-advice, set your intentions. Kung ano yung mga gusto mong palaguin, pagandahin, kumpunihin. The Empress kasi ay narito. Tapos money sign, the Ten of Pentacles, pagdating sa sarili. Yung mga gusto nyong improve, okay? Or mag-develop. Yan po ay hindi imposible. Weekly tayo, bumuo kayo ng mga pundasyon or intensyon ngayong linggo. At nakikita ko kung ilalaban nyo to hanggang dulo, yung consistency, yung discipline narito. Yes, wag lang susuko or pagdududahan na sa mention yung kakayanan nyo. Maring tahimik nyo lang itong ilalaban. Or maybe yun yung pinaka-sign. Huwag nyo munang ipamalita sa madla. Focus, best to focus sa inyong mga intention muna. Long-term plans, ayan, tapos gulatin nyo na lang sila. Paano yung gulat? Ayan, gulatin nyo na lang sila na may ganda, may yaman, may growth, umaangat kayo. Ito yung mga marahil tahimik na laban na ipupush nyo sa inyong buhay. Nakikita ko dito sa bolang kristal ni Moonshag na may sagana po. Yes, i-claim na natin yan ha. Other messages, maybe kailangan ko itong mabanggit. It could be a revelation, guys, for some of you, a surprise connected sa love, romance. The Empress kasi, meron tayong nagdaang full moon. Eto lang, yung tinatawag na blue moon. May 31st. Ayan. Nag-highlight po yan sa inyong mga 5th house. So, maring na-mention ko na to sa inyong monthly tarot scope. So, naka-upload na po yan sa ating Moonchild, Maguda rin, Red Up, Blue Up. Sana naka-follow kayo doon. Full moon, sign of yes, something will end. Something ends, something else will begin, guys. So, may mga bago. Ayan, atong bago na ito, maring hindi nyo asahan para sa ilan. It could be unexpected, a surprise, new love, interest, new connection, new friendship. Medyo low-key lang, private, pero happy. Okay? Happy. Or House of Children po. Pregnancy sa 5th house. The Empress is here. Hindi isang medical advisor si Moonchild.
Hindi tayo nag-accommodate ng pregnancy questions during live. Tayo live na live. Miss City, good morning. Ngayon ako napatingin sa ating comment section matatapos na to. Leo, ayan, laban na natin. Pero, ano na yung sinabi ko? Nagulat ako, nag-comment si Miss City. Magandang umaga sa inyo, guys. Live na live tayo. Pero marahil kailangan kong mabanggit, ihahabol ko. Ito kasi kusang umaangat ha. So, hindi natin yung pinipilit. Walang control. Ayaw natin binibigyan ng control. Pero kung andyan na talaga yung, kumbaga looking forward na kayo dyan, for couples ha, in a relationship, or married, maring meron pong baby blessing. Sobrang mag-apply, again, astrologically, nag-highlight po ang inyong mga 5th house. So, meron tendency, may chances na makabuo kayo. Ngayon pa lang, anytime soon, i-claim ba natin yon? Di ko alam kung i-claim natin yon. Kung di pa kayo ready, then be careful. Okay? Kasi nga, as I mentioned, it could be sudden, unexpected. Sa mga pagkakataon na hindi nyo asahan, maaaring may revelation na umangat. So, reversal ang mga mensahe natin every time ha. Pwede itong sa inyo mismo or sa mga tao na malapit sa inyong puso. Ito yung umaangat. Mensaheng gabay lamang po para sa inyo this week, Leo. Hi Virgo, weekly gabay. Tarot po tayo from June 1 to 7, 2026. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo sa unang linggo ng buwang ito ng Hunyo. Anong inyong aasahan? Any guidance, advice, messages? Anong parating sa mga taong ito? Virgo, kamusta kayo? Virgo energy, any message? Ayan, isa-isahin na natin. Hopefully, maging straightforward lang tayo. The Ten of Swords, the Sun, King of Pentacles. Ito yung walang label po sa deck of card na ito or cards. Pero para siyang the Lovers. Para siyang the Lovers. Okay. So, nagbabalance naman yung nakikita ko, Virgo, between you having fun, enjoyment, yung energy ni the Sun, aangat, or ito yung pinaka-advice, enjoy lang din pag may time. Take it easy, ayan, recharge your energy, kasi syempre si Haring Araw yan. Lumulubog. Tapos sisikat din ang mga sitwasyon. If ever, maybe kaya umangat yan. Kasi along sa ilang baraha mo, nakikita ko pa rin yung pagiging busy, productive, especially nasa Gemini season po tayo. In every Gemini season, nag-highlight po ang inyong mga career sector. Yes, the Sun right now is in Gemini. So regardless sa mga na-mention kong zodiac sign, so very busy yung atake ng buwang ito or ngayong linggo pagpasok pa lang sa trabaho or parang may mga sumasalubong na yung ilang obligasyon na napaka-normal. Ito kasi maring kusa nyo namang nararamdaman, umaangat sa inyong mga pakiramdam, the King of Pentacles, yung sense of purpose, sense of responsibility, yung pagiging entrepreneur, leader-like nyo, na ang ganda. Okay? Pero balance daw between, again, being practical, emotional, ito, hinga lang din pag may time. Kumbaga, pahintulutan mo rin ang sarili na magsaya. Kasi madalas nagiging seryoso ang mga sitwasyon. Or talagang, ito maaaring may mga ganapan talaga kung saan kayo ay makakapagsaya. May mga events, party invites ba ito? Kung saan kayo makakapagliwaliw kasama ang mga taong mahal mo, mahalaga sa'yo. Ayan. It could be connected din, pwede. Business, work, or ito ay personal events, party. Ganon yung energy na umaangat dito. I feel na mas magiging malalim po
yung koneksyon na meron kayo sa inyong mga mahal sa buhay. Ganon din sa trabaho, guys. Ang ganda, very light and love yung ating nakikita. May pagka-intense, yes, kasi dito yung passion, yung affection sa relasyon man or pagdating sa inyong mga posisyon. Ito yung umaangat, diretso, wala nang paligoy-ligoy pa. Mensaheng gabay para sa inyo this week, Virgo. Hi Libra, weekly gabay tarot scope po tayo from June 1 to 7, 2026. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Sa pagpasok ng bagong buwang ito, ng Hunyo, anong inyong aasahan? Anong kailangan nyong marinig? Libra energy. Sa mga Libra na maaaring makapakinig. Any message po? Napakasipag ni Six of Pentacles ngayon. Balance, merong give and take. Pagbibigayan na ang ganda. Okay, the Sun, Seven of Wands. Protection sa possession, relationship, very positive yung energy. Alam ko matamis. May pagkaseryoso rin. At the same time, mamangat yung pagiging young, childlike, free-spirited. Okay, sa deck na ito yung walang label, pero para po siyang family, home sector. I-operate na natin ha, kita mo. Parang nandyan si granny, si grandma, may mga bata. Pakita natin sa live. Okay. So, maring meron kang ilang i-priority po na merong kaugnayan. Sobrang nagbabalanse guys eh. Sa pamilya man, lahat na nandito. Pamilya, if ever, lalo na kung meron na kayong mga anak, may mga bata, umangat yung pagiging young. Maring yan dyan din yung focus nyo. As a Libra, kita mo si Six of Pentacles, you're all about justice. Gusto nyo ng walang pagkalabis or kulang. At yan ay masaserve nyo ngayon. Kasi alam nyo deserve nila ang atensyon, ang inyong focus, guys. And I feel kailangan kong mabanggit for some of you na you are being appreciated, Libra. Sa lahat ng effort na ito, yung sipag, yung tiyaga mo sa posisyon man o relasyon, ikaw ay napupunan, napahalagahan. Okay? So, kakalmahan mo lang din kasi maaaring sa dami ng pwedeng iniisip mo. Kasi feeling mo, ito rin yun eh, yung sense of mission, obligation, na kailangan meron kang maibigay para sa mga taong mahal mo, mahalaga sa'yo. So, wag lang din pababayaan syempre pa yung ikaw. Sa dami ng ito, nasaan ka? So, take it easy. Huwag din kakalimutan ng sarili. Any message? Napakagandang pagkakataon din to connect, communicate. The Strength card. Umangat yung energy ng mga bata, pagiging bata. Or ikaw na to mismo, bumabata ka raw. Yung energy mo, meron kang strength. Patuloy mo magagampanan, wala kang dapat ikabahala. Keep going, Libra. Laban sa mga gusto mong protektahan. Napakaganda na mention ko ba? Pagkakataon to connect, communicate, have a heart-to-heart conversation sa mga taong mahalaga sa'yo, mahal mo, or sa trabaho rin po, ano man yung gusto mong ipaglaban dyan. Higit kang makikita, mapakikinggan, ang liwanag nung iyong aura. Okay? Kasi nakikitaan ka nila nung lakas. Pero as I've mentioned, tao lang din tayo. Marahil kayo mga si The Sun, The Strength card, si Haring Araw, lumulubog din yan. Pahinga lang din pag may time. Recharge your batteries. Kasi ba, parang ito, maaring kusang umaangat sa inyo, iaangat ng universe, yung ilang obligasyon na minsan, hindi tayo perfect, nag-imbalance ang mga situation. So, take it easy. Okay? Bigyan ng panahon ng sarili. Palakas din. Recharge. Reset. Ito yung umaangat. But at the same time, have fun, enjoy more quality time kasama ang mga taong mahal mo at mahalaga sa'yo
Ngayong linggo, ito yung guidance messages na marahil kailangan yung marinig. Mensaheng gabay lamang po, Libra. Hello Scorpio, weekly gabay tarot po tayo. Unang linggo ng Hunyo, this is from June 1 to 7, 2026. Ano nga asahan niyo this week? Scorpio energy, kamusta kayo? Scorpio, any guidance? Advice po para sa mga taong maaaring makapakinig nito? Na Scorpio, anong kanilang aasahan? Anong parating sa kanila this week? Any guidance? Advice, Scorpio energy. Scorpio. Two of Swords. Okay. Okay. Sige. Gusto ko pang mag-add guys. Justice card. Ang dami nilatag ni Moonchild, no? Parang gusto kong mag-add pa eh. So, wala namang madali guys. May ilang imbalances sa Justice card, injustices na umangat. Napaka-normal. Hindi naman tayo perfect. Lalo pa sa hirap ng buhay, sa realidad, ano? Unahin ko na when it comes to your money, okay? Finances, guys. Especially kung saan kayo kumikita, minsan parang ang hirap ng i-budget ng mga sitwasyon. Sa dami ng ganap, ano? Dito nagkakaroon ng challenges na parang hindi nyo alam kung inyo ba itong matutugunan, magagampanan, or mababayaran. So, reversal yung energy natin every time. May ilang worry akong nakikita, pero pinapaalalahanan ka ng baraha Scorpio to do not worry. Okay, alam ko madaling sabihin to, pero mahirap panindigan. Pero hanggat kaya. Kasi hindi tayo makakapag-isip ng mas merong klaro. Hindi natin mahusgahan yung sitwasyon, hindi tayo makakapagplano kung nagiging malabo. Okay? Nagiging malabo kasi nga, naunahan tayo ng pag-aalala. Kita mo, si Two of Swords, nakapiring ka pa dyan. Hindi mo makita yung buong larawan or ganapan. So, buksan mo yan, isa-isahin natin. If ever, for some of you, tayo po ay general reading, meron kayong ilang isipin, may ilang challenges when it comes to your income, your money, your wealth. Sa realidad, Scorpio, magkakaibang bawat isa ha. Dalawa lang, it's either may pagkasobra or kulang. At ito, in a way, parehong naging challenge or challenging ang situation. Kasi minsan, kahit marami, mahirap siyang panghawakan. Kung nanaisin nyo, magandang pagkakataon ito. Scorpio, na humingi kayo ng payo, someone professional, expert, sa anumang kinakaharap nyo, if this is something connected sa pera, especially, consult someone professional, a financial advisor, lalo kung sobra, baka naman, ayun na naman yung baka naman ni Moonchild. Para bang, minsan nakaka-overwhelm din panghawakan na hindi nyo alam, baka dito magkaroon ng ilang imbalances sa approach. Alam mo yon, baka puro palabas ang sitwasyon. So, napakagandang pagkakataon, unang linggo, na isettle, or masisettle nyo naman to guys. Kasi nakikita ko yung panlalaban nyo naman din. Kahit na minsan parang ang hirap pang hawakan. Patuloy kayo manlalaban. Masisettle nyo to. O yun yung pinaka-advice. Do some life review your finances. Pangatin lang daw po yung tamang responsibility when it comes to your money. Kung hindi to mag-apply, connected ito sa inyong mga halaga sa posesyon o relasyon. Na nakikita ko naman, no, minsan mahirap lang siyang panghawakan, wala namang madaling trabaho.
Pero yung pagsisikap nyo, lalo pa kung alam nyo sa inyong mga sarili, na kayo'y nanlalaban lang. Push kung push, grind kung grind. Yan po ay hindi mababaliwala. At dito, tuluyan yung matutugunan yung ilang pangangailangan. Na alam niyong deserve din ng mga taong mahal mo, mahalaga sa'yo. Bakit ka ba nanlalaban? Bakit ka nagpo-push? Dahil sa ilang kadahilahanan mo. Yung mga dahilan mo. Scorpio, alam ko may hugot yun. For some of you, higit kayong lumalawak. Lumalawak yung mga isipan nyo. Meron kayong pwede pang matutunan or gustong mapuntahan, madiskubre sa buhay. Gusto nyong mag-explore. Meron bang ganun? Try, guys. Always try or try one more time. If ever this is something na pornada from the past, could be connected sa ilang projects nyo from the past, yung mga napornadang plano na may kaugnayan, why not? Sa ibang bansa, travel ba ito? Trabaho? Ito kasi yun, no? Parang looking forward kayo sa mga bago na in a way parang hindi nyo napanindigan nitong nakaraan. General reading tayo ha. Maybe kailangan kong mabanggit. Why not? Try and try. Try one more time. Okay? Take new chances para sa inyong mga sarili. Hindi pa huli ang lahat. I see healing for new beginnings. Siyempre pa, at the end of the day, kailangan tulungan ng sarili. You have to do your part. Nasa inyo pa rin yan, of course. Be ready. And take action. Okay? Sa mga gusto niyo pang mangyari. Dahil yan po hindi imposible na ma-reach nyo rin. Tiwala lang at huwag mag-overthink. Huwag maging mapag-alala. Ito yung umangat. Alam ko may hugot pa. Mensaheng gabay lamang po para sa inyo ngayong linggo, Scorpio. Hi Sagittarius, weekly gabay, tarot scope po tayo. Unang linggo ng Hunyo. Ayan, anong kailangan yung marinig? This is from June 1 to 7, 2026. Any message, guidance po para sa mga taong ito. Sagittarius energy this week. Message, guidance, advice para sa mga Sagittarius ngayong linggo. Anong kanilang kailangan marinig? Ayan, sandali. Ayan, gusto niyo yun. Naghihikab si Moonshine. Naghihikab. Magandang umaga po. Umaga tayo. By the time na inyong mapanood ito, pumasok na po ang bagong buwan. Late na ang weekly. June 1 na tayo ngayon. The Sun, si Haring Araw ay nagpakita na hindi kailangan laliman ano paman, maging sino ka paman, may ilang reversal cards tayong nakuha, but it doesn't mean naman na hindi na agad okay. Okay, kamusta kayo Sagittarius? May hugot to. The Death card, this one is in reverse. Actually, maaaring kailangan nating mabanggit astrologically kung hindi nyo pa napapanood ang inyong mga monthly reading, horoscope, tarot scope. Uploaded na yan sa ating Red App, Blue App, Moonchild Maguda rin. Pero maring na-mention ko to guys, kasi meron tayong nagdaang full moon nitong katapusan ng Mayo. Full moon in your sign, Sagittarius. Full moon is all about endings. Hindi kailangan laliman, ano pa man. Full moons, yes, meron mang magtapos, pero definitely merong bagong simula. Yakapin niyo yung ilang patuloy na transitions, transformation, changes sa inyong buhay. The Death card kasi for some of you, tayo ay general reading. This one is in reverse. This is the Six of Cups. For some, maaaring konektado po ito from the past connections.
an ex-lover, ex-friendship, general reading guys, just only take what resonate or kahit sa simpleng pakiramdam, yung ilang sitwasyon, relasyon, posesyon, na parang hindi pa nagko-close, unfinished pa, okay, na parang hindi nyo pa napapalaya ang inyong sarili, then maybe this is a sign for some of you to let go. Alam ko, diretso, umaga-umaga, no? Let go, release of anything, anyone that no longer serves a purpose sa inyong buhay. Yes, lalo pa kung napanghihinaan na talaga or hindi na ito something na pwedeng, alam niyo yun, ang hirap na ilaban pa. Lalo kung halimbawa lang naman guys, ito ay patungkol sa inyong mga relasyon, merong naging unfaithful or may ilang ganapan na hindi masyadong naging sensitive, conservative, or traditional sa relasyon. Na merong nag-explore, merong naghanap, ayan, alam ko, diretso, this is for some, ha? So, maybe, eto na yun. Pangatin nyo, Sagittarius, yung inyong wisdom, matatalino kayo. Balance ha, between being emotional and practical. And this time, hopefully, higit na mapaangat yung talino, okay, yung nararapat. Yung mas logical. Yes. Kasi lalo pa, I feel for some nahihirapan. Know your worth sa iyong possession man, sa trabaho, or sa relasyon. Alam ko may hugot yun. Patuloy na merong ilang, again, pagbabago. Ayan. Alam nyo, binibisita tayo umaga-umaga. May ibon na madalas bumibisita sa atin, pero ayan, it's a sign, maybe a sign, as a travel sign. Paangatin nyo yung inner Darna nyo. Si Darna na naman po ang aking naihalimbawa. Yes, yung freedom, okay, yung kalayaan na deserve nyo ng walang pagkasakal. Ano man ang status ng relasyon ha, this is a general reading, marahil kailangan kong mabanggit po ito for some of you. Kasi parang dito, may pagkahigpit, parang iniiwanan nyo yung sarili nyo ng limitan, ng restrictions, na okay lang naman kasi iba-iba tayo ng process dyan, ha. Hindi nyo din naman kailangan sundin agad yung sinasabi ni Moonchild. Sabi kasi ni Moonchild o diba, nasisi pa tayo. Lagot na, nasisi pa si Moonchild. Kumbaga, in time, okay, iba-iba tayo sa paraan, kung paano kayo mag-heal, or paano yung pagtanggap nyo, pagpapatawad. Pero yung pinaka-advice, ini-encourage kayo ng mga baraha. The release, let go. Yung ilang negativity or ilang parang nagpapahirap lang sa inyo. Ngayon, ito yung ngayon ha. Of course, nothing is yet set in stone. The death card patuloy na may pagbabago pa. Huwag nyo lang ito. Huwag kayong mag-stop. Okay? Huwag kayong mag-stop. It's okay. Recharge your energies, your batteries. Baka ito lang to, makapagod na. Sa ilang sitwasyon. Or may pag-reminisce. Sabi ko nga, kahit sa simpleng emosyon lang po ito ha. Pakiramdam nyo, parang higit kayong nagiging emotional, full moon to. Blue moon na tinatawag, isa kayo sa pinakamaaring naapektuhan, baka naging emotional, di masyadong napagtulog, napag-isip, anything connected from the past, kung meron kayong kailangan i-heal dyan, pahilumin, yung inyong mga inner child, yes. Then, eto na, it's a sign. Deserve nyo yung merong laya, nang walang ano pa mang parang restrictions sa buhay. Okay. As a Sagittarius, very optimistic sign kayo guys. This is something hindi nyo naman kailangan laliman. Ito po ay mapangahawakan. Pero syempre, from time to time, sabi nga nila, once in a blue moon lang to eh. Kung kailangan nyo damahin ang dapat damahin, iiyak ang dapat iiyak, gawin yun. Okay. Hindi kahinaan ang pagiging emosyonal. Yan ang maaaring isa sa kalakasan nyo na pwedeng umangat ngayong linggo.
Other messages. Kung hindi yun mag-apply, parang hindi naman moonshot. Taray. Parang hindi naman ako makarelate. Okay lang yan guys. Tayo po ay general reading ha. Meron ako nakikitang kagandahan. Lalo kung napagod kayo. Baka ganito lang to. Nagsikap kayo. Hindi kayo masyadong napagtulog nitong mga nakalipas na linggo. Yung pinagsisikapan nyo guys, I see na merong someone dito na maring umangat, maring sikreto pa to, tahimik lang. The Hierophant, it could be someone nakatataas, a mentor, a guide, your boss, masculine energy, regardless of gender. May tatag akong nakikita kasi nakikitaan ka niya rin ng stability, okay, nung kakayanan mo na panghawakan ng sitwasyon. At yan hindi imposible na meron kang ma-reach na milestone. Yes. Again, changes for the better, wiser. Version 2.0 na ng mga Sagittarius ang aangat. Lalo pa, as I've mentioned, kung yayakapin nyo ito ng buong puso, sabay sa flow. Okay, tuloy lang ang buhay. Ayan, stay optimistic, Sagittarius. Ito yung umaangat na guidance advice. Messages na marahil ay kailangan yung marinig this week, Sagittarius. Hello Capricorn, weekly gabay tarot po tayo. Unang linggo ng Hunyo, this is from June 1 to 7, 2026. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages. Ano nga asahan ng mga Capricorn ngayong linggo? Kamusta kayo? Capricorn energy, any message po para sa kanila? May gustong bumagsak? Ten of Cups, this is about their home, family, happiness. Sa love man or sektor ng mga mahal mo talaga to at mahalaga sa'yo. Deserve mo yan. You deserve happiness, Capricorn. Anong kailangan marinig ng Capricorn? Okay? The Devil, hindi kailangan katakutan, laliman, ano paman. Actually, this is a sign of Capricorn. Pero regardless, okay. Dito pa lang, no, why I feel na kung nagkaroon kayo ng tension ng iyong kapareha, if this is about love, relationship, or business, ipasok na natin. Tayo pa yung general reading. Kung pahihintulutan nyo lang at tutulungan ang sarili, work on your partnership, relationship, walang imposible na itong ilang demonyo na ito, yung ilang imbalances, wala naman kasing perfect na family or pagsasama. And dito pa lang, mas i-claim natin na maring mangibabaw yung pagpapahalaga, yung pagmamahal. Huwag kayo patalo sa ilang emosyon, ilang drama. Napakagandang pagkakataon nito. This week, ito pwedeng kusang umangat. Merong magpaangat ng boses para higit na maging totoo. Yes, may kaliwanagan akong nakikita, magiging diretso, or ito yung pinaka-advice para sa iyo, Capricorn. Patuloy na maging totoo. Maging bukas sa komunikasyon. Maring merong magbalik from the past. This is itong deck na to or barahan na to, sa deck na ito, wala po siyang label, pero para siyang the lovers. Kita mo. Yes, it could be an ex-lover, ex-partner. Maring may pag-uusap akong nakikita. Out of the blue. It could be unexpected for some of you. So, hopefully, magkaroon ng pag-uusap talaga. Lalo pa kung hindi kayo masyadong nabigyan ng magandang closure o hindi masyadong okay. Or baka merong ilang conclusions, even revelations, guys. It could be sudden revelations for some of you. I will be honest, could be positive or not so positive. Pero again, at the end of the day, huwag kayo papatalo dito sa ilang negativity, demonyo, ilang emosyon na hindi makatutulong para mas mapaangat nyo yung kaliwanagan or yung anong status na ba talaga ng inyong relationship or ano na ba kayo sa bawat isa, ano na yung standing nyo sa relasyon na ito. Pag-uusap, isentro nyo
ang communication po. Napakahalaga niyan. Siyempre pa. Communication is the key. Sabi nga nila, ang mga bagay-bagay ay maidadaan sa mabuting usapan. Okay? Or, kahit over the net lang guys yun ha. At, stay open, be transparent sa bawat isa nang walang pagkalabis or kulang. Ayan, with the devil. Yun lang naman yan. Either sobra or kulang. Tama ba? Oo. So, ano yung sa sentro? Komunikasyon. At syempre pa, pagdating sa inyong mga faiths, yung spiritual connection nyo sa Kanya, isentro nyo rin ito sa inyong pagsasama ha. Samahan ng patuloy na dasal ang inyong relasyon. Pray lang natin ito, lalo kung medyo nagkakaroon kayo ng ilang imbalances. Una pa lang, naiwanan tayo. Una't huli, piliin nyo ang maging masaya. Deserve nyo yan. Ito yung umangat na guidance advice, message na marahil kailangan yung marinig this week, Capricorn. Hi Aquarius, ito na po ang inyong reading weekly tarot scope, horoscope tayo. Unang linggo ng Hunyo. This is from June 1 to 7, 2026. Message, any guidance advice para sa mga taong ito? Anong kanilang aasahan? Aquarius, any message po? The Justice card, sama na natin yung nasa harap. Balance. Ay tayo guys. Patuloy kayong maging bukas sa ilang opportunity. Okay. Opportunity. Na mapangat nyo kung ano yung nararamdaman nyo sa isang tao, sa relasyon, pamilya, nandito na, or someone na katataas, professional, it could be your boss. Kahit pa tayo isa. King of Wands. So medyo, sabi ko lang yung balance, ano. Pero along with your other cards, sumangat yung pagiging, yung talino nyo, okay? Yung pagiging leader, boss-like. Pero syempre, tao lang din tayo na panghihinaan. So, stay balanced, physical, mental, emotional. Hindi po isang medical advisor si Moonchild. Pero magandang pagkakataon ito na mapangat ang inyong emosyon, nararamdaman. Kung ano yung mga, kahit sa simpleng opinion, komento, kung meron kayong mga pinakatago-tago dyan, pag-usapan. Okay? Isa sa nagbibigay diin astrologically, maybe kailangan kong mabigyan ng diin din ito para sa inyo. Kasi may ilang imbalances akong nakikita. Hindi isang health advisor si Moonchild, guys. Simpleng card reader lang tayo. Pero physically, as I mentioned, mentally, emotionally, kung meron kayong mga pakiramdam dyan, napakagandang pagkakataon to consult someone professional, a doctor, an expert. Ayan, huwag niyong sarilinin ang mga sitwasyon. Patuloy kayo maging bukas dun sa ideya na merong suporta po sa inyong paligid. Hindi kayo mag-isa, hindi kayo nag-iisa. Okay? Pero siyempre, sabi ko nga, minsan, kailangan mapaangat din po ang inyong mga boses. Paano tayo pakikinggan kung walang napapaangat na boses? So, connect, communicate, or do some research. Okay? Hindi ka mag-isa sa ilang pinagdadaanan mo. Other messages, may magbabalik for some of you. It could be someone connected na sa pamilya o mga tito or relatives, your cousins, or a friendship, ex-friendship, ex-lover. Maring meron kayong bubuin ba na connection ulit kahit over the net? Hi and hello. Diyan naman nagsisimula. Or meron pagpaplano, if ever, a reunion, reconnection. Ganun yung energy, guys. Yes. So,
Maging open dito kung pahihintulutan mo kasi I see fun, enjoyment, deserve niyo yan. Okay? Kasi along with your other cards, sumangat lang yung minsan nagiging stagnant, kumbaga dito tayo sa familiar na kung ano yung nakagawian na okay lang naman kasi dyan na kayo comfortable. Pero maging open din sa ilang possibility na meron kayong pwedeng makasalamuha, makakonekta. Have fun, guys. Enjoy din daw pag may time. Connect, reconnect sa ilang taong mahal mo, mahalaga sa'yo. Maybe yun lang to. Quality time kasama ang mga taong mahalaga sa'yo. Ito yung umangat na guidance advice message na marahil kailangan yung marinig this week. Mensaheng gabay lamang po, Aquarius. Hi Pisces, weekly gabay tarot scope po tayo. Unang linggo ng Hunyo, this is from June 1 to 7, 2026. Message, kamusta kayo Pisces? Anong aasahan nyo? Any guidance para sa linggong ito? Napakasipag na 6 of Cups. Kanina pa siya bumabagsak. Actually, no worries. Tayo po ay nagsashuffle mabuti before and after natin gamitin. Siyempre pa. Pero, okay. Umangat yung pagiging young. Maybe yan yun. Umangat yung pagiging young, childlike, kung sino kayo, growing up, yung ilang upbringing nyo dyan. Parang bumabata ang inyong mga aura. Ano man ang inyong mga edad na. Ang dami nito. Kunin lang natin yung pinaka. Or ito yung pinaka-advice. Be confident, guys. Be confident. The Lovers. Kahit pa naka-reverse si The Lovers, lagi kong mention, love is there. Love is the answer. Love is the key. Naka-ready na talaga yung quote ko dyan. Ayan. Pero love, 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 guys. Actually, okay, biglang may hugot, no? Si Venus right now, Venus, the planet of love, kasi nakita ko si The Lovers, ay nasa inyong mga 5th house of love life, romance. Kung magiging bukas kayo dito, especially for single, unahin ko kayo. The Magician ay narito. Magical. Maring kayong pwedeng makilala, matutunan pa, madiscover. It could be someone new or connected din sa past. Umangat kasi ito. Someone na makapagbibigay sa inyo ng kasiyahan, halaga. Or yun yung pinaka-advice, the Empress, guys. The Empress. Pisces. Sa 5th house, ang lawak ni 5th house, connected sa love life, romance, and your children, if ever may mga anak na kayo. I see magandang opportunity, hindi isang medical advisor si Moonchild kung kayo ay couples or in a relationship, married na parang looking forward na talaga na magka-baby. Hindi imposible na merong baby blessing para sa ilan sa inyo na parating na. Okay? Yes po. Ready ba kayo dun? Of course, it's a blessing, guys. Syempre pa, it's also a responsibility. So, be ready sa part na yon. Kung hindi pa masyadong ready, mahal ko lang yun. Kung single again, hindi imposible kahit over the net yung connection, merong someone na higit kayong magkakasundo. Okay? Ano man ang tinatakbo ng relasyon, napakagandang pagkakataon. Weekly tayo. To connect, communicate, I see healing, meaningful conversation. Or ito na yung pinaka-advice, pangatin ang inyong mga nararamdaman dyan sa inyong mga mahal sa buhay, kapareha, especially the Magician, sign of Mercury, magical. Actually, si Mercury nasa inyong mga 5th house din. Papasok siya. This week, weekly tayo. Oo, bago natin, So, may pag-uusap. Communication, guys, is the key. Maging ito pwede kasing kusan yung maramdaman. So, reversal tayo every time. Or ang inyong mga person din. Or kusang iangat sa inyo ng universe. Merong pag-uusap na mas malalim, mas intense. Especially rin for some na merong hindi masyadong kagaanan na pinagdaanan. Ilang tension na hindi madali. Wala namang perfect relationship. But again, I see healing. Hopefully, okay,
Naway makapag-usap kayo. Sabi nga nila, ang mga bagay-bagay ay may dadaan sa mabuting usapan. Umangat dito ang love, beauty, attraction. Umangat ang ganda, nagbo-bloom. Guys, ang inyong buhay, pag-ibig, relasyon, your love life. Love is in the air this week. Ito yung umangat na guidance, advice, message na marahil kailangan yung marinig this week. Mensaheng gabay lamang po, Pisces.